Habang binabasa ni Sungyon ang mga notifikasyon na nagsasabing ang Diyos ng beripikasyon ay humanga, at nagsabing magaling ang kanyang kakayahan sa panlilinlang, ang Diyos naman ng kadiliman ay ngumiti ng may kasiyahan sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay nagliwanag ang lahat sa paligid niya habang inactivate ni Sungyon ang kanyang kasanayang faith absorption. Ang mga tao ay inaabot siya at ang lahat ng pananampalataya ay hinigop mula sa kanila, kaya sapat na ito upang lumikha ng isang bagong alamat. Sa sandaling ito ay nakatayo si Sungyon doon na may nakakalokong ngiti, dahil magkakaroon na siya ng isa pang bagong alamat. Pagkatapos ay nagsimula siyang magningning ng higit pa, at binanggit ng mga notifikasyon na ang unang alamat ng tagapagligtas ay kumpleto na, kaya ito ay naidagdag sa kanyang banal na kapangyarihan. Kasunod nito ay marami pang notifikasyon ang lumitaw, sinasabing kapag ginagamit ang alamat, isang salvation effect ang maa-activate. Kapag pinoprotektahan niya ang mahihina, ang kanyang mga kasanayan ay mapapalakas. Kapag ginagamit ang isang kasanayan na pinapalakas ng pananampalataya mula sa isa sa mga relihiyon, ito ay maa-activate. Itinaas ni Sungyon ang kanyang kamay, at sinabi na nais niyang swertehin silang lahat. Sa parehong sandali, siya ay tumalon at lumipad gamit ang kanyang mga pakpak, at lahat ng mga tao ay tumingin sa kanya na masaya dahil siya ang kanilang apostol. Habang lumilipad si Sungyon sa kalangitan gamit ang kanyang pakpak, ay inisip niya na kailangan niyang bumalik sa lugar na iyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglipad, nakita niya ang lugar na dapat niyang liparan, ang portal papunta sa waiting room. Pagkatapos nito ay bumaba siya sa harap nito, at habang papasok, sinabi niya na hindi siya maaaring magtagal sa mga palapag na pinupuntahan niya, dahil inisip niyang maaari siyang ma-attach sa mga ito. Samantala nagliwanag ang portal ng maliwanag na asul matapos niyang pumasok dito, kasunod nito ay maraming notifikasyon ang lumabas, na nagsasabing ang mga restriksyon ng mensahe mula sa mga administrador ay tinanggal na. Kaya sumulat sa kanya ang Steel Blood Lord at ang White Crane Sword. Sinasabing masaya sila na si Sungyon ay maayos at walang nangyari sa kanya. Pagkatapos pumasok sa silid, nakita niya ang dalawa pang notifikasyon, kung saan iniimbitahan siya ng parehong administrador sa kanilang teritoryo. Ngunit umupo lang siya, at humingi ng paumanhin dahil sa pag-aalala nila, sabay sinabi na bibisita siya sa susunod na pagkakataon. Habang nakaupo siya roon at malalim na nag-iisip, pinagmuni-muni ang katotohanan na ang banal na kapangyarihan ay dating naiipon lamang sa puso niya at maaaring gamitin para sa mga alamat at kasanayan, ngunit marami nang nagbago. Samantala may isang itim na batik sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay lumitaw ang madilim na pulang apoy sa kanyang mga daliri. Napagtanto ni Sungyon na dahil sa pagiging kalahating Diyos noong nag-apostolize siya, ay maaari niyang direktang gamitin ang divinity at nagsimulang magdilim para sa ilang kadahilanan. Kasunod nito ay pinisil niya ang kanyang mga daliri, at ang banal na kapangyarihan ay nagsimulang umikot sa kanyang kamay. Kaya't nagpasya siyang subukan ito sa pamamagitan ng pag-swing, at pagkatapos ay paghampa sa sahig ng buong lakas. Labis na nagulat si Sungyon sa kanyang nakita, may usok na nagmumula sa sahig, at napansin niyang ang pader ng lobby na agad na nagre-regenerate mula sa anumang pinsala noon, ay hindi na agad nagre-regenerate, o sa halip ay mas mabagal na. Napangiti naman siya, at nakita ito bilang isang kawili-wiling pangyayari. Samantala naalala niya ang mga gantimpala para sa ika-15 palapag. Ang una ay ang defense bracelet ng Diyos na walang pangalan, na nagpapahintulot sa kanya na ganap na harangin ang pinsala na hindi niya maiiwasan. Ang pangalawa ay ang divine orb ng Diyos na walang pangalan, na nagpapahintulot sa kanya na isil ang isa sa mga kasanayan ng kanyang kalaban. Tiningnan ito ni Sungyon na may ngiti sa kanyang mukha, at napagtanto na dahil parehong S-class ang mga kasanayan, ay tiyak na malakas ang mga ito. Kasunod nito ay nagdesisyon na siyang i-absorb ang kaluluwa ni Zuran, na nagpataas ng kanyang mga stat na dagdagan ang kanyang lakas ng 4 na unit, liksi ng 6, tibay ng 4, at lakas ng 7, ngunit ang lakas lamang ay 3. Pagkatapos ay nagsimula ang isa sa kanyang mga kasanayan na mag-absorb,
at ang kasanayan ay nag-absorb ng isa sa mga masama, kaya't nainis si Sungyon at sinabi na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi ito sapat kaya't gagamitin niya ito bilang alay upang madagdagan ang divinity. Pagkatapos ay may higit pang mga notifikasyon na nagsasaad na nag-extract sila ng divinity mula sa kaluluwa, at natugunan ang mga kondisyon kaya't ang pagsubok ay matagumpay. Labis na nagulat si Sungyon dito kaya't kumislap ang isang spark sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagliwanag ng maliwanag ang kanyang dibdib. Ito ang divinity at napagtanto niya na ang kanyang divinity ay lubos na pinalakas. Ngunit pagkatapos, sa isang walang pakialam na tingin, nagpasya siyang tingnan ang lahat ng mga gawain. Isang napakaraming gawain ang lumitaw sa harapan niya, umabot ng 87. Medyo nabigla si Sungyon sa dami ng mga gawain, ngunit napagtanto niya na wala namang mali dito, dahil nagbibigay lamang ito ng mas maraming pagpipilian. Habang nakatayo siya doon at iniisip kung alin ang dapat niyang piliin, ay napansin niya ang isang kapansin-pansing misyon. Ito ay isang misyon mula sa isang sundalo ng nahulog na mundo. Sa pagtapos nito, ay maaari siyang maglagay ng indestructibility effect sa dalawang bagay. Ang kondisyon para matapos ito ay gumawa ng desisyon na hindi niya pagsisisihan. Kasunod nito ay naalala ni Sungyon na iniisip niya kung paano aayusin ang kanyang espada, kaya agad niyang pinindot ang pagtanggap sa hamon, itinuring ang sarili na napakaswerte. Matapos niyang gawin ito ay 3 abiso ang nagsabing ang pagtingin sa hamon ay ipinagbabawal sa lahat, maliban sa ilang mga administrador, at pagkatapos ay may mas marami pang mga abiso na nagsasabing ang oras para tapusin ito ay 48 araw, at ang paksa ng hamon ay isang mandirigma. Kasunod nito ay natagpuan ni Sungyon ang sarili niya sa isang uri ng kama at umuungol sa sakit. Makikita sa kanyang mukha na siya ay sobrang nasasaktan habang ang kanyang buong katawan ay matindi ang kirot. Ang mga abiso ay nagsabing ang kanyang kagamitan ay inilagay sa kanyang inventaryo at ang kanyang lakas ay nabawasan ng 50 puntos. Matapos mabasa ito ay bumangon si Sungyon mula sa kanyang kama, at agad na tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamay. At tumakbo siya palabas ng silid at biglaang sumuka sa lupa. May isang babae na lumapit sa kanya, at sinabi, "Sa wakas ay gising ka na." Si Sungyon, na nakatayo sa tabi ng tubig, ay lumingon sa kanya, at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit bago siya makapagsalita, ay nakaramdam siya muli ng matinding sakit. Tumingin ang babae sa kanya, at sinabi na huwag mag-alala, dahil tatawagin niya ang iba nilang kasamahan. Pagkatapos ay tinitigan siya nito gamit ang isang mata at sinabi na maghintay siya, kasunod nito ay tinawag siya nito na Nel. Samantala nabigla si Sungyon, dahil ang refleksyon niya sa tubig ay sa ibang tao. Ang nasa refleksyon pala, ay ang administrador ng bayani ng nasirang mundo na tumitingin sa kanya ng mabuti. Napailing si Sungyon at iniisip na naging isang karakter siya na nagngangalang Nel sa quest na ito. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang tiyan dahil ang kanyang pisikal na kondisyon ay malayo pa sa inaasahang kondisyon. Ang pangunahing bagay, ang espada ng True Blood, at lahat ng armor ay selyado at hindi magamit. Sa sandaling ito ay tumayo si Sungyon, hinahaplos ang kanyang mga braso, at iniisip na bagaman ramdam niya ang sakit, mas mabuti pang simulan ang paglalaro ng papel ni Nel ng maayos, kaysa magpagaling gamit ang Ashen Blood sa isang iglap. Tiningnan ni Sungyon ang kanyang mga kagamitan, ang piring at ang guwantes, natuwa siya na nabili niya ang mga ito ng maaga. Dahil makakatulong ang piring upang matukoy ang mga kalaban sa paligid, at ang guwantes ay makakatulong sa kanya na mas mabilis na makibagay sa sitwasyon. Inisip niya ang armband na magiging napakakapaki-pakinabang na tampok nito. Samantala ang kanyang mga kasamahan ay nakatayo na may ngiti sa kanilang mga mukha at sinabi na sa wakas ay nagbukas na ang kanyang mga mata. Ang isa pa ay kinumpirma ang mga salita at sinabi na isang himala ang naganap at ito ay isang malaking ginhawa na inaasahan mula sa isang apostol. Pinapayapa ni Sungyon ang mga ito at ngumiti, na pagtanto na kailangan niyang kumilos na parang normal.
Kasunod nito ay sinabi ng piring na nakadetect ito ng mga kalaban malapit sa kanya, kaya hinawakan niya ang kanyang mata upang malaman kung bakit mabilis na natukoy ang mga kalaban. Sinimulan niyang tumingin sa paligid, hindi napapansin kung nasaan ang mga kalaban. Pagkatapos, itinagilid niya ang kanyang ulo at tinanong ng mga kasama kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit isinulat ng armband na isang eksklusibong auto-detection effect ang na-activate, kaya ang mga kalaban sa field of view ng gumagamit ay agad na magliliwanag ng pula. Ang kanyang buong kuponan ay nagliliwanag ng pula at lahat sila ay inosenteng nagtatanong kung ayos lang siya. Tinitigan sila ni Sungyon ng may gulat at napagtanto na lahat ng kanyang mga kasama ay mga traidor. Pagkatapos nito ay naupo na sila. Habang ginagawa nila ito ay tinitigan sila ni Sungyon ng isang mata. Iniisip na ngayon ay malinaw na kung bakit ang mga setting ng quest ay naka-orient sa mga psikolohikal na kahirapan. Lahat sila ay nakaupo sa harap ng isa't isa, at patuloy na nag-isip si Sungyon, na sa simula pa lang ay mukhang walang kakaibang mangyayari sa tent. Tiningnan niya ang lahat ng may pagdududa at naisip na buti na lang, karamihan sa kanyang mga kakayahan ay nasa working mode pa. Ang lalaking may mahabang berdeng buhok ay nagsimulang magsabi na si Sungyon ay tila nawalan ng alaala. Lahat ng mga kasama ay tumingin sa kanya at nakinig sa sinabi niya tungkol sa hindi niya maaalala kung sino siya at kung bakit siya nakahiga doon. Itinaas ng babae ang kanyang ulo at sinabi na mas malala ang mga naging epekto ng nangyari kaysa sa inaakala niya. Sumagot ang lalaking may berdeng buhok na sa huli ay ganun nga ang nangyari. Kasunod nito ay tumayo ang babae at nagsimulang magsabi na wala na silang oras, kaya't nagpasya siyang ipaliwanag ng maikli ang buong sitwasyon, na si Nell ay isang mandirigma at ang tanging apostol ng Dragon Divine Cult na may misyon na iligtas ang mundo. Isinalaysay niya na lahat sila ay naglakbay ng magkasama upang talunin ang hari ng mga demonyo. Binanggit din niya na si Nell ay tumayo sa harap ng Demon King upang labanan ito. Ngunit si Nell ay labis na nasugatan sa laban nilang iyon. Pagkatapos ay pumikit siya at yumuko, saka sinabi na yon marahil ang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga alaala. Idinagdag pa niya na ang Demon King ay kasalukuyang naglilingkod sa Demon God, kaya pinaplano nito na tawagin ang Demon God sa mundong ito. At kapag nangyari iyon, ay iyon na ang magiging simula ng pagkawasak ng mundong ito. Samantala si Sungyon ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon, at binubuod na sa mundong ito, tanging ang isang mandirigma sa ilalim ng proteksyon ng isang Diyos ang makakapatay sa hari ng mga demonyo. Inisip din niya, na yun din marahil ang dahilan kung bakit siya bilang si Nell, na mayroong hindi magandang kalagayan ay kasali ngayon sa adventure na ito, at kakailanganin niyang harapin ang lahat ng uri ng mga kalaban hanggang sa makarating siya sa hari ng mga demonyo. Naisip din niya na habang ginagawa niya ang lahat ng iyon, ay kailangan din niyang ma-recover ang lahat ng kanyang mga abilidad sa maikling panahon ng kanilang paglalakbay. Habang sila ay nakasakay na sa karwahe, at habang papalubog na ang araw, ay pinag-uusapan nila na dahil nagkamalay na si Nell, at nalaman na niya ang lahat ng mga importanteng detalye ng kanilang sitwasyon, ang iba pang mga detalye ay tatalakayin nila habang papunta sila sa kaharian ng mga demonyo. Kaya habang ginagawa nila ito, ay nagpatuloy silang naglalakbay sa karwahe sa gitna ng kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, ang lalaking may blandeng buhok ay nagtanong kay Sungyon, kung wala ba talaga siyang naaalala na kahit ano, kinumpirma naman ito ni Sungyon. Pagkatapos ay itinuro nito ang kanyang sarili, at tinanong kung hindi rin ba niya maalala ang kanyang pangalan. Si Sungyon, na nakaupo at nakatingin sa kanya, ay sumagot na hindi niya maalala dahil sa matinding epekto ng labanan. Ang lalaki, na may ngiti sa mukha, ay ipinakilala ang sarili bilang Allen, at hiniling na itigil na ang magalang na pagsasalita sa kanya. Nagsimulang magduda si Sungyon, kaya't sinuri niya ang kanyang paligid. Habang ginagawa niyo ito ay lumapit ang lalaking may berdeng buhok, ay sinabi na marahil, dahil sa kanyang pagkawala ng alaala ay naging mas kalmado siya kung ikukumpara sa nakaraan. Matapos naman niyang sabihin ito ay tinanong siya ni Sungyon kung sino siya, sinabi naman nito na siya ay si Zerpa Denir,
at maaari na lang niya siyang tawagin bilang Zerpa. Sinabi rin niya na hindi na rin mahalaga kung ano ang kanyang itatawag sa kanya, dahil ang karamihan sa kanila ay tinatawag siya bilang Old Mage. Sumang-ayon naman si Sungyon sa kanya, at habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap, ay nagsimulang kumulo ang tiyan ni Allen sa gutom, kaya ngumiti ang lalaki, at sinabi na kahit na ang mundo ay nasa bingit ng pagkawasak, ang kanyang tiyan ay lagi pa ring nasa oras pagdating sa pagkain. Kaya sa pagsasaisip nito ay sinimulan niyang kalampagin ang karwahe, at sinabi sa babae na huminto muna sila, upang makapaghunting ng kanilang makakain. Pagkatapos nito ay iniwan nilang tatlo si Nell sa karwahe, at pumunta sa kagubatan, sinasabing magpahinga muna siya. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang mga ito, at inihagis nila sa kanya ang isang patay na daga, sinasabing iyon ang kanyang bahagi. Sa kabilang banda, ang tatlo ay kasalukuyang iniihaw ang isang malaking baboy sa apoy at pinagsasaluhan ito. Habang tinitingnan ni Sungyon ang daga sa kanyang harapan, ay sinimulang pag-usapan ng tatlo si Sungyon, na sinasabi ng mga ito na si Nell ay napakalupaypay na, at hindi na siya makakakilos bilang mandirigma ng kaligtasan, kaya ang iba ay maaaring ituro sila, at sabihing pinili nila ang landas ng mga salbaheng tao. Ngunit hindi sila nagkamali, dahil habang iniihaw ng mga ito ang baboy sa apoy, ay sinasabi ng mga ito na yon lang ang paraan upang mailigtas ang mundo. Sila ay nagpakasasa sa masarap na pagkain habang pinag-uusapan ang pagkilos ng may katamtamang pagpupursigi, at kailangan lamang nilang dalhin si Nell sa isang tao, dahil sinasabi nila na si Nell ay hindi na isang mandirigma, kundi isang kasangkapan na lamang upang iligtas ang mundo. Samantala si Sungyon, na nasa isang puno, ay narinig ang kanilang pag-uusap. Tiningnan niya sila ng may galit at naisip na baka dapat ay patayin na lang niya silang lahat. Ngunit pagkatapos ay iniiling-iling niya ang kanyang ulo, naisip na hindi niya dapat gawin yon. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumitig sa isang bagay at naisip na hindi niya dapat kalimutan na may mga tiyak na kondisyon na kailangang matupad upang maipasa ang pagsubok na ito, at kung kikilos siya ng padalos-dalos at may nangyaring mali, maaaring maging mas mahirap ang mga bagay. Kaya habang tiningnan niya ang tatlo na masarap na kumakain, ay naisip niya na madali lang niyang mapapatay silang lahat kahit sa ganitong kondisyon. Ngunit marami siyang oras kaya't hindi kailangang magmadali. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Sungyon sa karwahe at naupo. Sa loob ng ilang araw, sila ay nagpapatuloy sa pangangaso kapag may pagkakataon. Natawa naman si Sungyon sa kanila, dahil sila ay nangangaso, habang siya, na may mahinang katawan, ay hindi man lang nabibigyan ng sapat na pagkain. Ngunit kapag umaalis sila, ay umaalis din si Sungyon na may masayang mukha, dahil ngayon, makakapagpahinga na siya mula sa kanila mapagbantay na mata. Habang naglalakad si Sungyon sa kagubatan, iniisip niya na sa ganitong distansya, ay hindi siya makikita ng kanyang mga kasama. Ngunit habang ginagawa niya ito ay bigla siyang lumingon, dahil may malaking anino na lumitaw sa itaas niya, isang napakalaking halimaw ang nagbabalak na kainin siya. Ngunit sa kabila nito ay nananatiling kalmado si Sungyon, at napatanong sa kanyang sarili kung napadpad ba siya sa kalagitnaan ng kagubatang ito. Makalipas ang ilang sandali si Sungyon ay nakaupo na sa paa ng halimaw, at sinisimulan ng kainin ito. Sa sandaling iyon ay labis siyang natuwa, at iniisip niyang parang karne ng manok ang lasa nito. Sa sandaling iyon ay naalala niyang hawak pa niya ang patay na daga, at napagtanto na ang kanyang katawan ngayon ay walang problema sa pisikal na aktibidad kahit hindi siya kumain, ngunit ang pagkain ng karne ng daga sa loob ng ilang araw ay isang mahirap na gawain, at lalo lamang magpapahina sa kanyang katawan. Naalala rin niya ang ginagawang pag-iingay nila sa mga kaldero sa gabi upang hindi siya makapagpahinga ng maayos, kaya naisip niya na ang mga gawain ng mga ito ay parang mga gawain ng mga bata, at unti-unti na siyang napipikon sa pagiging isip bata ng mga ito. Matapos namang kumain, ay bumalik na rin siya sa kampo. Sa sandaling iyon ang kanyang tingin ay naging seryoso, napagtanto niyang kailangan na niyang maging maagap. Kasunod nito ay agad niyang inactivate ang Asian Blood Skill, na ganap na nagpagaling ng kanyang mga sugat, at labis siyang natuwa rito.
Samantala sa sandaling iyon ay lumabas si Sungyon mula sa kagubatan, at lumapit sa karwahe. Sa mga oras na ito ay naroon na ang kanyang mga kasama, at lahat sila ay mukhang irritable sa pagkakakita sa kanya. Sa pagkakita naman nito ay sinabi ni Sungyon na naglakad-lakad lang siya, at mukhang ang pangangaso nila ay natapos ng mas maaga. Habang sinasabi naman niya ito ay tumayo ang babaeng elf mula sa kanyang upuan at lumapit sa kanya. Habang ginagawa naman niya ito ay may mga abiso na lumabas na nagsabing papalapit na ang mga kalaban sa kanya. Mapapansin din na mukhang galit ito, at sinabi na baka may mangyaring masama sa kanya, dahil hindi pa mabuti ang kanyang kalagayan para kumilos at maglakad-lakad sa kagubatan. Habang nakatayo naman si Sungyon at pinakikinggan ang mga sinasabi nito, ay kinakamot niya ang kanyang ulo at sinabi na nasa kama lang siya ng ilang araw at nababato na siya. Ngunit sa isip ni Sungyon ay malamang na naiinis ang mga ito, dahil hindi nila makontrol si Sungyon. Samantala bigla namang lumapit si Zerpa na mayroong nanginginig na kamay, at tinanong si Sungyon kung paano siya nakarecover ng ganoon kabilis mula sa kanyang mga sugat. Sumagot naman si Sungyon na marahil ay ito sa pagpapahinga niya ng ilang araw, kaya mabilis siyang gumaling. Pagkatapos, habang may ngiti sa kanyang mukha, ay sinabi niyang nakakatawa na sinabi ni Zerpa na hindi siya dalubhasa sa pagpapagaling, ngunit nang makita niya si Sungyon ay nalaman niya kaagad ang kalagayan ng kanyang katawan, gaya ng isang healer. Nanginig naman si Zerpa matapos marinig ang mga sinabing ito ni Sungyon, at tinangkang magpaliwanag. Bigla namang sumingit si Allen, at sinabing sapat na ang kanilang usapan, dahil malapit na sila sa demonic realm. Habang nasa loob na sila ng karwahe, si Zerpa ay lumingon kay Sungyon, tinitigan siya ng may takot at tinanong kung bumalik na ba ang lahat ng kanyang alaala. Tumingin naman si Sungyon sa malayo, at sinabi na hindi pa bumalik ang mga alaala, ngunit sa isip niya, ang mga alaala na iyon ay hindi talaga nag-exist. Samantala biglang yumanig ang buong karwahe, na ikinagulat ng mga ito, pati ang mga kabayo ay nagsimulang magwala at umatungaw. Dahil dito ay lumabas silang lahat ng karwahe, at tumingin sa itaas, naroon ang isang malaking tor na may mga spikes sa pagitan nito. Ayon sa abiso, nakarating na sila sa demonic realm, at habang naroon sila, mas lalo silang magiging pagod sa espiritual. Sa sandaling ito ay lumapit elf kay Sungyon, at sinabi kay Sungyon, na hindi na sila makakapaglakbay gamit ang karwahe, kaya wala na silang paraan para alagaan siya. Sumagot naman si Sungyon, at sinabi na walang problema yon. Labis namang ikinagulat ito ni Daisy, dahil sa sandaling iyon si Sungyon ay may maliwanag na ngiti at mga mata, sinasabing mas gusto niya ito ng ganito. To be continued. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.